Nang makapahinga-pahinga kami dyan ay agad nga din akong tumayo at kako ay sisimulan na din ang aming gagawin. Nagpakayod na nga rin pala ako ng niyog para panggata sa biko na nagagawin gawa ng birthday nga pala ngayon ng biyanan kong lalaki. Bali, ang lulutuin pala namin ngayon ay pansit at saka biko. Ito na nga sinisimulan ng aking biyanan ang paggigisa ng mga gulay para nga dun sa pansit na lulutuin namin ngayon. Tapos silang mga lalaki naman ay abalang-abala nga dito sa pagdidingding nitong kubo. Alam nyo ba na madali ang gawa talaga ang kubo na to kasi ang dapat na ididingding namin dyan ay kawayan. Wala nga kasing mahanap na kawayan ng Mr. Hapon ninyo kaya nagbili na lang siya ng plywood na gagamitin ng pangdingding. Kaya minamadali ang kubo na yan dahil ang hirap talaga ng sitwasyon pag mainit ang panahon tapos maabutan ka pa ng ulan wala kang masisilungan. Pero para sa akin ang ganda talaga pag ang kubo ang dingding ay kawayan. Yun bang ang tawagin nila dito ay sasag. Pero okay na rin naman tong plywood, yun nga lang sana hindi mabilis mabulok. Abalang-abala nga kami ng biyanan kung babae dyan sa nilulutuan namin o sa pinakakusina namin ngayon. Ang tiyaga talaga namin magluto sa kahoy. Ganun talaga dahil wala pa nga kaming matinong kusina dito. Tapos na nga pala namin maluto ang pansit dyan guys. Ngayon naman sinisimula na ng aking biyanan na babae magluto nga nitong biko. Sa wakas, matapos ang maraming haluan ay ito na nga tiniin-in na nga lang ang biko. Maraming haluan, syempre ang biko guys, kailangan mo talagang pagtiyagaan maghalo-halo niyan. Pasensya na po pala kung meron kayong maririnig na huni ng ibon dito sa pinag-ibaway sa varan ko. Ganito talaga guys, pag umagang-umaga ay naguhunian sila dito. Matapos na nga po maluto ang niluto namin ay kumain na kami. Bandang alas 4:30 na nga po ng hapon, gumagayak na nga mga biyanan ko para bumaba. Kasama yung dalawang anak ko. Mga ganong oras lagi ang baba namin guys, uuwi namin dahil nga ang lagi namin binabantayan ang pagbabadya nga ng ulan. Minsan kasi ay tuwing hapon bumabagsak ang ulan dito o umuulan. Napakahirap kasi ng daan, ang putik. Simula kasi waiting shade, papasok dito hanggang sa lupa namin ay napakaputik talaga ng daan. Hindi pa kasi siya simentado. So yun na nga guys, bali nagpaiwan pala kami dito ng Mr. Hapon ninyo dahil kami ang tutulog ngayong gabi dito sa kubo na ginawa. Meron pa kasi mga gamit na hindi pa naikakabit kaya kako ay bebantayan nga namin dito hanggang magdamag. Siyempre, matutulog naman kami, alangan naman ulagat yung mga mata namin habang nagbabantay sa mga gamit na nandito. Chares. Pagtulog nga namin dito ay wala nga preparasyon guys dahil hindi nga pala kami nakadala ng kumot, unan at saka panglatag. Pasensya na po pala kayo sa itsura kung napakahaggard dyan. Hindi ka ba mahaggard dyan? Isa mag-aapon ka nga nasa initan tapos kutkot ka pa ng kutkot kung ano dyan ang pwede mong gawin. Ganyan nyo guys, ikutin ko lang yung camera ko sa inyo. Napakaganda talaga sa lugar na to. Lalo na kung marami ka ng kapitbahay. Kaso sa ngayon kasi napakadalang ng kapitbahay mo dito. Pero pag naayos lang talaga ang kalsada na yan, ako sigurado ako marami na magbabahay dito. So paano guys, hanggang dito lang po muna. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!